And then ito, meron ako napansin, meron nga siya, ayan oh. Ayan, mylar. Dalawang mylar capacitor na 104 yan. Okay. Halos 1 week na hindi ako nakapag-repair. Buhat nung nagkasakit nga tayo. Na LBM tayo. Pasensya na, kaya humingi tayo ng pasensya. Ang dami nating pending na gawain. Ngayon, habang nagpapalakas tayo, eto muna yung gagawin natin. Hindi kaya mabinat tayo dito. Turbulence na CW2000. Ayan. Turbulence na CW2000. Shoutout. Maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Galing, di ko lang ma-recall ng todo. Galing Masbate yata to. Sir, ano to? Yan, GRC Disco Mobile. Ayan, bali 2 piraso ito. 2 piraso na turbulence na Toki. Ito, and then yung itong naka-turquoise. Ito namang isa na to, ito yung turquoise yung history. Ang sabi daw is merong pumutok, and then yung isa daw is umusok. Ngayon, ito binuksan natin agad para makita natin kung ano yung umusok, and then yung pumutok na problema or alin sa kanila. Okay, kaya binuksan natin agad. And then at the same time para mas mabilis yung video natin. Ngayon ito, pagbukas ko, hinahanap ko kung merong pumutok dito na mga parts. And then ito, meron ako napansin, meron nga siya, ayan oh. Ayan, mylar. Dalawang mylar capacitor na 104 yan. Okay. Ngayon, may story na rin pala ng repair to. Ayan o, yung trimmer is pinalitan na rin. Ito, yung kulay white blue. Ayan yung white blue. Ano yun? Ito siya o. Ayan. Itong stock niya is kulay dilaw. Ngayon, nung sinukatan ko siya ng biasing, working naman siya. May bias naman parehas. Ito, may bias. And then ito, may biasing. Kaso lang, hindi sila pantay. And then, pinatugtog ko, may audio din. Pero, syempre, kailangan pa rin i-repair, kumbaga. Ngayon, tanggalin ko muna yung speaker. Ayan, tanggalin ko muna yung speaker. Yeah, ngayon, ang kwento pala dito ay na-stock daw ito. Na-stock na mga tag-ilang buwan, hindi nagagamit. Kapag i-on, saka siya nadadali. Ito guys, kalimitan nangyayari to. Para lang sa akin napapansin ko sa mga kadalasan yung mga gamit minsan sa mga tabing dagat. Yung mga tabing dagat doon madalas talaga kapag na-stock, nasisira. Hindi ko alam kung sani ng moist ng dahil sa alat, di ba? Sa dense ng alat kaya nagbo-moist, and then pag on mo is pumapotok yung mga parts kadalasan. And then nangangalawang talaga sa actually. Ayan o, mapapansin nyo, nangangalawang yung mga tornilyo. And then kapag ganyan niya parang namumulaklak na yan, siyempre kakapit sa kung ano-anong mga sa hangin yan, magmo-moist. And then kakapit sa mga parts. Kaya minsan is nagkaka-error sila. Isa lang yan sa tinitingnan ko Okay? Ngayon, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko na good man yung biasing or may bias ka, hindi lang siya pantay. O natin, kapag ganito, lagi kayong gagamit ng bulb. Ako, lagi akong magamit ng bulb. Hindi pwedeng wala akong bulb. Mahirap na. Tulad yung may mga pumuputok-putok Okay? Ayan. Eto guys, sa ganito kalaking mga amplifier, meron kayong mapapansin na may maiwan na ilaw. Tulad yan, no? Yung konting-kunti lang din naman, halos hindi mo na mapapansin kumbaga, pero meron, di ba? Dahil sa taas lang ng amperahe yan ng isang transformer. Lalo na kapag isang bulb lang yung gamit mo dyan, mas maliwanag pa yan. Akala mo may trouble, nawala naman na. Okay, normal lang yan dahil sa taas ng amperahe. Ginahan mo naman, no? Napakalaki. May mga kwan ako nito, may mga review ako nito, matagal na kasi dami ko na nagawa nito Panoorin nyo na lang kung gusto nyo malaman yung specs nito. MJL lang ginamit na transistor Okay, dito. Eto, ayan, nasa 0.25 siya. Lagpas ng 0.25, magpo 0.26. Yung nandito pinalitan nila yung trimmer Ngayon, andito sa kabilang side, ito. Nasa 0.24 lang siya.
Nasa 0.24. Ito yung stock niya. Ito talaga yung stock niya na bias. Kasi mapapansin nyo, kulay dilaw pa rin siya. Na sadya talagang mababa yung biasing ito. Nasa below 0.25 lang. Siguro hindi nila nahatak ng todo para ibaba pa. Pero nag-usap naman kami ni Bossing na i-fix bias. Okay? I-fix bias para pumantay na lang. Although pwede naman pihitin yan, pero mas para sa akin i-fix na lang natin kasi tulad niya medyo may kalumaan na. Baka lalo pa yan yung pinalit na yan, di tumatagal yan. Ngayon, balik tayo sa main concern na may pumutok. Bago natin i-fix. Ngayon palitan natin yan. Yan. Yung dalawa na yan na mylar na yan. 104 na 250 volts yan. 104 na 250 volts. Okay, tumaas yung kanyan. Pag on, tumaas yung voltahe. Nag-surge siya, lumagpas siya sa 250. Kaya pumutok yung mylar. Okay, ngayon kalasin muna natin tong power supply bago natin palit. Hindi natin mapapalitan yan. Pwede naman kung tamad ka, kakatirin mo siya tapos ipapatong lang. Pwede naman. Try nga natin. Oo nga, hindi mo na kailangan pala, Okay, sige. Diskartehan ko, palitan ko yan. Natanggalan natin tong 104 na nasibak, focus. Ayan. Ito siya, Okay. Sa totoo lang guys, yung 104 na 250, sobra-sobra na tong headroom nito para sa voltahe ng kada. May kuwan kasi ito, mayroon siyang, sabihin natin, ito may nakaparallel dito na mylar, may nakaparallel dito na mylar, may nakaparallel na mylar dito. Sa totoo lang, sobra-sobra na 'yon sa 250 volts kasi ang kada supply dito is hindi naman totally abot ng 250 volts yan. Diba? Hindi naman. Sa surge lang minsan ng kuryente, and then dahil matagal na stock, nagka-moist, isa yan minsan sa dahilan kung bakit mo putok ito. Kahit tanggalin mo to, gagana pa rin naman yan. Gagana pa rin naman to. Ito kasi, ang dating ito is para sa mga anti-noise. Yun yung datingan niya Okay? Orig ito na 250. Galing ito sa mga lumang board na alam ko galing Crown, parang Crown yata galing ito na board na amplifier. Hindi ko na ma-recall kasi matagal na to nakatambak dito sa may kalakalan ko. Ayan. Mapapansin nyo, diba? Mas malaki pa ito. Ayan, 250 rin ito na 104 or 0.1. Ayan, mas matibay pa ito. Ito na lang muna ipapalit natin. Okay? Ayan, ipalit natin yan. Tapos linisin natin. Kung mapapansin nyo, diba? Dumi naipalit na natin. Ayan siya. Ayan. Ang value ng 104 is 0.1. Okay? Pasensya na. 0.1 meaning 104. Yan. 104 ito bura na. 104. Ayan, pinalit natin Okay? Ngayon, handa ko itong tester. Tapos, magsukat tayo. Okay, una natin. Nasukatan ko na ba kanina to? Ayan, naka-normal mode naman siya, di ba? Naka-normal mode yan. Ngayon, although pwede nating sukatan yan, tingnan natin kung ano yung voltahe na lumalabas dyan. Sa 250 tayo. Try ko kung kaya. Kung kaya nating sundutin. Ako ba ipipesto na kayang makita. Ayan, sige. And then yung hindi naman nakaharang sana. Bahala ka dyan. Kailangan, mahirap kasi one man game tayo wala tayong cameraman. Tayo pambayad sa cameraman natin
Okay, ito siya, oh. O, yan. Ayaw pa mag-focus, oh. Kailangan focus natin. Focus ka kasi, punyeta. O, yan. Nag-focus na siya. 25, 50, 55, 100 lang, oh. Kulang-kulang 100 volts lang siya, eh. Di ba? Nasa kulang-kulang 100 volts lang naman yung voltahe. Na kayang-kaya yan. Kayang-kayang saluin ng 250 volts. Okay? Kayang-kaya saluin. 100 volts lang naman siya, eh. Ngayon, dahil napalitan na natin yung pumutok, next step is ito na, nasa fixed bias na tayo. Ang ipapalabas natin na biasing is kung dito nasa 0.24, dito naman magpo 0.25 na, gigitna natin siya. Magpo 0.26 na, igigitna natin. Ibabagsak natin ng mga 0.25 lang, mga ganun lang. Okay? Nakalas na natin yung channel 1. Channel 1 muna tayo. Ito yung sabi ko, iba na yung value dito against, hindi, same value siguro kasi 302 rin naman to, eh. Focus. Yan, 302 rin naman to. Ayaw mag-focus ang todo, ah. Yan, 302. 302 meaning 3K yan. Ngayon, dahil i-fix natin to, ganito ang gagawin ko. Ayan, putulin ko ito. Yan. Hindi ko alam, ha. Hindi lang ko sure kung talagang nakuha na siya, na napalitan na, or talagang ganito talaga yung kinabit dito buhat nung una pa lang. Pero tingin ko pinalitan na. Okay. Ayan, 3K. 302, 3K. Ayan, 302, 3K. Ang hindi ko na matandaan sa dami ko nang nagawa na turbulence kung ano yung value na nilagay natin. Sige, didiskarte ako. Tingnan natin kung ano yung pwede dito na magiging 0.25 siya. Okay, pinalitan and then sinalang ko na agad. 2.7K ang nilagay natin. Ito siya, ito. Ayan, 2.7K yan. Okay, 2.7K. Okay, 2.7K. Ngayon, tingnan nyo kung ano magiging kalabasan. Okay, on natin para bumilis-bilis naman konti yung video natin sa normal viewing. Okay, ito yung stock ito. Kailangan mag-ingat sa pagsukat-sukat kasi imbis na magawa, lalong masira. Okay, ayan siya, oh. Okay, nasa 0.24 lang halos. Ngayon ito, tingnan nyo, kulang-kulang 0.25, di ba? Mas maganda siya. Okay, kulang-kulang. Mas mababa naman yan sa kanina. Mas mababa naman yan konti sa kanina. Mas okay. Ito, although okay naman to, sobrang baba naman masyado. Okay, ayan. 2.7K, okay na yan. Ang gagawin ko na lang dyan, ayusin ko na lang yan. Kasi tingnan nyo naman, alang naman ganyan yung sitwasyon yan. Tapos ano gagawin natin dito? Siyempre fix din dito sa may kabilang side. Sabay linis din ito. Okay, fix bias natin tong isang channel. Naayos na natin to. Ito. Naayos, hindi, inayos yung pagkapwesto. Okay, yan siya. 2.7K yan, ha. 2.7. Tapos itong channel to, yan, 2.7 na rin to. 2.7 din yan siyempre. Okay, red, violet, red, 2.7K. Ngayon, dahil na-fix na natin parehas to, and then dito, na-brush ko na yung konti, nabalik natin tong dalawang board, sabay audio testing, and then pahabol ko pala, muntik na makalimutan. Ito, kalawang ito,
Kalawang. Ayan, kalawang yung dito banda. Dito. Yung pinalitan natin to. 5401. Okay, 5401. Tapos ito, nangangamoy na siya. Dito siya sa may stepper side niya. Yan, 2.7K na 3 watts binalitan natin. Mas medyo maliit ang nilagay natin pero 3 watts yan. Gawa ng sa Dico natin na bibili yan, mas matibay yan. Okay? Yan lang. Hintik natin makalimutan. Naibalik na natin yung dalawang board. Ayan pa rin yan ha. Ayan. Tapos ito yung isa, 2.7K. Ngayon, magsusukat pa ba ako? Sige nga, para sa formality. Sabihin nyo hindi na nagsukat. Sige. Ayan, on natin. Okay. And then magbayas muna tayo ulit bago maglagay ng speaker. Tingnan natin kung pantay o parehas na parehas. Okay, ayan siya. Kulang-kulang 0.25. Parehas lang diba? Okay. Ngayon, ilagyan natin ng speaker. Pasensya na kayo, masakit pa rin yung sikmura natin buhat nung nagkasakit tayo. Okay. Tayo ng audio input. Hindi ko lang alam kung naka mono ito or naka stereo. Naka stereo siya. Sige. Naka stereo mode. Ay, ito pala. Hindi ko pala nalagyan ng speaker ito kapitan natin. Yan. Ayun. Laptop natin. Naka-play na yan. Volume natin. Ganda pa yung control nyo. Wala pa kasabit-sabit. Okay. Yun Ngayon, gagawin natin, i-off ko muna. Tapos ito 20 natin. Kasi naka-bulb tayo Masabihin nyo, okay, naka-bulb kaya hindi pumutok. Kaya sige, lagay ko lagay natin sa 220. Okay. Just dito. Sige, Jervin. Siyempre, wala pa, maya pa yan. Ayan, naka 220 na yan Okay, naka 220 na. Switch on natin. Pak! Hindi naman basta-basta puputok yan kasi sinukat ko naman nasa 100 volts lang Kung tumaas man yung kahit mag 150 pa, hindi naman basta-basta yan. Hindi magandang klase yung kapasitor na nilagay natin. Kapain natin kung umiinit. Okay, hindi naman. Lakas ng fan. Okay. Okay. Ngayon na. Makapiright ako Channel 1, Channel 2, sabay. Okay. Yun lang. Okay na to. Yun lang yung nadali. Sana yung dalawang yung isang kapasitor na wala na. Ito pinalitan lang natin Yan, kahit ganyan lang yan, pero mga mahalaga yan. Ito nalaglag yung isa. Mga mahalaga yan. Hindi kakabit yan kung hindi mahalaga. Okay? Naway nakapagbigay ideya ulit tayo sa mga kapwa natin, mga technician na medyo bago-baguhan lang. Sa mga veterano wala, very basic lang sa kanila yung ganito klaseng content or ganito klaseng video. Kung paano gawin yung ganito, yung turbulence na CW2000. Okay? Meron pa tayong kasunod dito. Ito pa isa. Tingin ko mas malala ito.
And then sa mga hindi pa nakapag-subscribe year 2026 na, hindi ka pa rin nakapag-subscribe, inuulit ko, ang goal natin ngayong taon, sana makapag 100,000 subscriber tayo sa my YouTube. Okay, makakamit natin yan sa tulong nyo. Kaya every subscribe counts para sa akin. Pinaka-importante, mag-subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. And then siyempre, pa-share mo yung mga video natin. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.